Napanginot nga barata. Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagbisita sa Albay. Distribusyon kan man iba-ibang asistensya sa piling parao masin para sira sa rehiyon pinanginotan. Kapsule nga sin groundbreaking ceremony para sa 20-story Integrated Specialty Care and Wellness Center Hub sa BRHMC Pigcudusir. House Speaker Martin Romualdez asin House Appropriations Chairman Elizalde Co. nangenot. Pinaka-primerong Global Youth Summit sa Bicol, Pigcudusir sa Legazpi City. Mga migranteng Bicolano, bigrekognisar sa selebrasyon ka National Migrant Workers Day. Asin, resort sa tao din umahan, tampok sa Malilipot Albay. Diyos marahay na hapon, Lunes, Hunyo 10, taong 2024. Unin ang mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Uragon Legazpi. Sa detalyes, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nagbisita sa Albay, asin pinanginotan ang pananaonin man iba-ibang asistensya sa piling paraoma asin parasira sa Bicol na labing naapektaran kan El Nino. Sinomer Corporal sa bilog na detalye. Pinanginotan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagdistribuer ng pinansyal na asistensya sa mga parasira asing pamilya kaini sa pagikang ginibong distribution of presidential assistance to farmers, fisher folks and families sa irarum kang programang ayuda para sa kapos ang kita programo AKAP sa Albay Astrodome sa syudad kang Legazpi kang nakaaging Biyernes. Total na 5,000 na benepisyaryo gikan Albay, Catanduanes, Sorsogon asin Masbate ang nakaresebe ng tig-10,000 pesos. Sigun sa Presidente, ang nasambit na programa ang inisyatibo kang gobyerno para sa mga Bicolanong paraoma asin parasira na labing naapektaran kang El Nino. Malapit po sa puso kong sektor ng agrikultura dahil naniniwala po ako na ito ang susi sa paglago ng ating bansa. At kailangan natin matulungan ang ating mga magsasaka dahil ang mga magsasaka sa Pilipinas ang bumubuhay sa ating mga kababayan. Ngunit nakakalungkot na kayo ang nagpapakain sa taong bayan, kayo naman ay naghihirap kung minsan hindi nyo kayang pakainin ang sarili ninyo at ang pamilya ninyo. Kaya't babaguhin po natin yan at titiyakin natin na maganda ang magiging hanap buhay ng mga magsasaka at ng mga mangingisda. Saro sa mga maswerteng napili na maging benepisyaryo, ang 70 anyos na paraoma na si Jameson Tagsip, kan Barangay Cagay, Masbate City. Tinawan doon kanina dakulang tabang ang sa iyang naresibing ayuda. Matapos na pirang bulan man na makamati ning kalugian sa sendang umahan, dahil lang kang labing init. El Nino po, walang produkto pa. Kaya nga gamit na mo yan, kay kura na, gamito na namin abono, binghe, at saka pangkuan ba sa pag-auma. Salamat kang dilim kag sa Ginoo. Dakulang katabangan man ini para sa 74 anyos na si Juan Bertillo kan Barangay 2 Malilipot Albay. Matapos na sangunyan daiinining trabaho, dahil lang kan sa iyang pigmamating helang na diabetes. Dakulang natabang ini sagot, ito akong hanap buhay. Sagot na ako nakapagtrabaho pa man kung ano mapag kuti-kuti ko, suportado ka ng pagtataong ayuda. Naging presente man sa aktibidad, sinda DILG Secretary Benhur Abalos, asin DSWD Secretary Rex Gatchalian, apat na gobernador kang Bicol, asin ang duwang representante kan Ako Bicol Party List na sinda Congressman Attorney Jill Bungalon, asin Committee on Appropriation Chairman Elizalde Co, na nagtauman ng mensahe ng pasasalamat sa pagbisita kang Presidente. President Marcos, sir, your leadership is truly a beacon of hope. Ang inyong dedikasyon sa pag-aangat ng buhay ng bawat Pilipino ay walang katulad. Maraming salamat po, Mr. President, sa inyong patuloy na pagmamahal at suporta sa mga Bicolano at sa lahat na Pilipino. Ang inyong malasakit ay tunay na biyaya sa aming lahat. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang Bicol region. Thank you.
Mientras tanto, kasabay man kan pag-abot kang presidente, pinanginotan man kan ang pagdistribuer sa piling paraoma ning hybrid dry seeds, fertilizer discount vouchers, asin iba pang farm inputs asin farm machinery, gikan sa Department of Agriculture Bicol. Nagdistribuer man ang Department of Agrarian Reform ning 2,115 land title sa anom na probinsya kang reyon. Nanauman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol of VFAR ning 10 18-footer fiber fishing boat, mga ekipahe siring kang gasoline engine, asin fishing nets o total na 1,486,000 pesos para sa 30 parasira sa albay na labing naapektaran man kang El Nino. Nagkaigwaman ng payout ang Department of Labor and Employment Bicol sa total na 1,188 tupad beneficiaries gikan Legazpi City. Mientras tanto, tinawan doon pa ni Presidente Marcos na magpapadagos ang sa iyang pagtauning asistensya sa gabos na sektor urog na sa Bicol, tanganing sa mas idaling panahon mautob naman ang sayang pigmamaot na mas mauswag na bagong Pilipinas. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. House Speaker Martin Romualdez sa Sinaco Bicol Party List Representative Elizalde Co pinanginotan ang capsule laying asin groundbreaking ceremony kan itutugdok na wellness center sa Bicol Hospital. Uyaliwa si Nomer Corporal. Naging matarayong po ang capsule laying asin groundbreaking ceremony para sa ikukonstruer na 20-story integrated specialty care and wellness center hub sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi City. Pinanginotan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, asin ni Ako Bicol Party List Representative asin House Appropriation Chairman Elizalde Co ang nasambit na seremonya kang nakaaging Biyernes. Sigun kay kongresista ko, daina kinakaipuan pang dumayo sa ibang lugar kan mga Bicolano nga ni magpabulong. Ulita iyao na sa Bicol, an bago asin komprehensibong ospital sa nasyon. Pira sa mga iupreser kaaning serbisyo, iyon heart, lung asin cancer treatments. We are committed to enhancing our healthcare services. Thus, we are building a 433-bed capacity hospital. Pigbida man kang kongresista na maserbing landmark kan Bicol Region ang 20-story legacy building. Ang gusaling ito'y kabilang sa legacy specialty hospitals na ipinapatayo ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa iba't ibang panig ng bansa. This is not just a building, it is a landmark for our region and our country. Apwera sa infrastructure development, maugmama na ipinahayag ni Ko na madali nang maresibik ang medical personnel sa reyon na nagtrabaho kan pandemya. Ang sendang napindyenteng allowance, ulita igwa na sindang allotment para digdi. Pinasalamatan man kang opisyal si House Speaker Romualdez sa padagos na pigtataong suporta kani sa maniba-ibang proyekto asin programa kang partido sa reyon. Arog kang konstruksyon kang evacuation center sa probinsyang perming pigrarapado kang bagyo. Asin ang construction kang Heaven Legacy para sa mga inarabandong gurang, inarabusong kababaihan asin kaakian. Urug na sa suportang pigta o kaini, ngani masolusyonan ng parurong serbisyo kang Albay Electric Cooperative. Very thankful po kami sa inyo, Speaker. Without you, siguro pinutulan na kami ng kuryente ng National Grid and mga no. So hopefully, with the new substation and line enhancement, inaasahan magiging stable ang kuryente sa Albay at mababawasan na ang madalas na brownout. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Asigurasyon man ni House Speaker Romualdez, padagos niyang susuportahan ng anuman na inisyatibong mabibilog pa kang partido na matauning magayon na pagbabago sa buhay kan mga Bicolano. Ito ngayon ginagawa natin ngayon, this is the continuation of that proud legacy. 100% sure ako na kayo po nagtatrabaho dito, yung iba sa nag-aaral maging nurse or doctor, kayo po, you are the medical professionals here. 100% sure ako, pag natapos, this will bring the pride and joy of Bicol. Mientras tanto,
Dire-diretso naman ang konstruksyon kang 10-story Legacy Specialty Hospital na makukuaman sa loob kang BRHMC. May state-of-the-art facilities iniarog kang MRI as in CT scan, as in matauman, ning modernong medical diagnosis as in pagtratar. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Count on your support, Diyos Mabalos. Apat na persona arestado sa duwang magkasuway na operasyon kontra droga sa Albay. Labis ang 2,000 pisong kantidad ng shabu na samsam. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Total na 108,000 pesos o 16 gramo nin pigtutubudang shabu ang nakumpiskar kan otoridad sa pigkondusir na bypass operation kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol sa Purok 3 Barangay San Roque, Legazpi City. Alas 5:12 nin hapon ka nakaaging Sabado. Pigbisto ang mga sospek na sina alias Crisol, 57 anyos, asin si alias Junior, 51 anyos na parehong residente kan nasambit na lugar. Arestado man ang sarupang persona na binistong si alias Benny, 31 anyos, pahinante, asin residente kan Nabua, Camarines Sur. Apuera sa droga, nakuha man sa posisyon kan mga sospek ang iba pang drug paraphernalia, siring kan aluminum foil, lighter, asin gunting. Sa impormasyon, haloy ng pigmamanmanan kan otoridad ang hiro kan mga nadakop na sospechado. Nga po si Crisol, dati na ining drug surrendery, kaya lang po, ito nga nagbalik ko giraray siya sa pagbibenta at pagmimintin kang sa iyang karong bilang drug den. Mientras tanto, balik kulungan man ngunyan ang sarong negosyante sa Malinaw, Albay. Makalihis na maaresto sa pigkondusir na bypass operation kan kapulisan. Mag-aalas 2 hapon ka nakaaging Webes sa Purok 4 Barangay Balading, parehong Banuaan. Pigbisto ang sospek na si Emmanuel Teresas, 37 anyos, residente kan Purok 5 parehong barangay, na pigkukonsiderar bilang street level individual. Nakuha sa posisyon niya ang kantidad 68,000 pisong kantidad nin shabu. Base sa monitoring ng sa muyang intel, iyo po, talagang nagpapabakal siya dyan yung mga droga. And dati naman po siyang nakasuhan kang tiwi nung nagkandak ni bypass man sa tiwi. Yung mga nagagaramit pa dyan, nagpapabakal. Hanggat maaari, kung pwede, pumundo na din na kay bako man yan ang paraan para bumuhay sa indang pamilya. Iba-iba pang pwedeng lawan na trabaho na dahil maapektaran ang sa indang buhay dahil lamang sa droga. Enterong naaatubangon yan sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang apat na nadakop na sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. Duang harong sa Masbate City na tumtumnin kalayo kasuod mang aga. Electrical short circuit pigtutukdong kausakan insidente. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Duang harong sa Bartlett Street, Barangay Ibingay, Masbate City ang natumtumnin kalayo kasuod mang aga. Sigun kay Senior Fire Officer 1 Angelo Franco Marcaida, ang Chief Investigator kan BFP Masbate. Alas 6:18 nin aga kan maipaabot sa Indakan City Disaster Risk Reduction Management Office ang insidente. Sa inisyal nindang investigasyon, nagluluwas na electrical short circuit ang kausa kan nagbungkaras na kasulo sa pagrugaring na harong ni Sunny Boy Abilita na ikinadamay kan harong ni Jeremias Apalit. Alas 7:16 nin aga kan maideklara ining fire out na. 1 meter lang yung distance ng bahay. Yung isa medyo malaki, tapos yung isa is parang kalahati lang. Yung body niya, yung kalahati is concrete, and then light materials na lahat, ma'am. Saroan na italang lugadan sa insidente na nagwalat ni 93,750 pisong danyos. Katakod kan insidente, liwat na nagpagirumduman BFP sa publiko na magin alerto nga ni makaibitar na mauaran nin mga pagrugaring dahil kan mga kasulo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. Pinaka-primerong Global Youth Summit sa Bicol pigkondusir sa Legazpi City. Mga migranting Bicolano pigrekognisar sa selebrasyon ka National Migrant Workers Day. Asin resort sa tao nin umahan, tampok sa Balilipot, Albay. Yan na siniba pang bareta sa pagbabalik kan Ako Bicol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon.
Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalikan Ako Bicol Online TV. Pinaka-primerong Global Youth Summit sa Bicol pigkondusir sa Legazpi City. Obheto kan aktibidad na makabilog nin matitibay asin kalidad na youth leaders. Si Regine Bues sa bilog na detalye. Maabot sa 400 na hobenes ang nagpartisipar sa pinaka-primerong Global Youth Summit na ipigsagibo sa SM City Legazpi kanakaaging Sabado, Hunyo 8. Ini ang ikadosing Global Youth Summit sa nasyon asin ang pinaka-primero mandigdi sa Bicol. Ang aktibidad, ang tauna na pigsasagibo kan Global Peace Foundation Philippines kasabay kan sa indang anibersaryo. Encourage all the young generation have a big dream. Have a big dream implies you should have a dream. You choose, draw the dream that everybody think it could be impossible. So, have a big dream and do not impose any self-limitation on your big dream and keep challenging and realize of your biggest dream. Sarong 21 anyos na si Gwyneth Billian kan Bicol University Ginubatan Campus sa mga naging partisipantes kan aktibidad. Bilang sarong student leader, dakulang bagay para sa iya na makapag-attender kay ining aktibidad, ninhulit na dakulang katabangan ini tanganing mas mapakusugan sa iya mga pigmamauot na ipadagos an sa iya mga programang inorganisa para sa iyang padabang eskwelahan asin para sa kapwa estudyante. Yung project ko po na tree planting. And that really helped me a lot to at least have this drive. Kasi nawawalan ako ng pag-asa. Kasi yung mga estudyante, yung notion talaga na ay tree planting lang. So parang kanina, parang yung drive ko at least parang nag-boost siya. Sabi ko, I really want to have that platform. And many platforms na gusto kong i-implement. Hindi lang sa school namin ha. So pati din sa community, sa mga iba't ibang school. And I'm looking forward talaga na ma-implement yon. Kasi, you know, yung drive ko ngayon, ang taas na. And I really love it. Kala ko, para lang siyang normal lang siyang seminar. Hindi pala. So, they would really ask you to at least voice out. Kaya, yun ang pinakagusto ko sa event ngayon. Saruman sa mga naging Westpede Honor sa aktibidad, iyo si Ms. Haya Nakario Vindanya ang coordinator kan Move as One Coalition. Tinauanan doon ka ini na sa paagi kan aktibidad, nagkaigwanin kusugbuot ang mga kahobenasa na makasabay sa mga isyu pang komunidad, asin naging paagi ini tanganing mas maging aktibo ang hobenes na magporsige na magkaigwanin magayon na puturo. Reclaim your power mga mima! Ayan, reclaim your power. Maurag ka mo, matibay ka mo, oragon ka mo, keep speaking up, keep engaging decision makers, keep mobilizing your communities. Ito ang kaipuhan ng kabataan ng Albay and ng Bicol. Tinaunan doon mga representante kan GPFE na si Van Villanueva na minamauot kan sa indang organisasyon na dailang matapos sa diskusyon an sa indang mga napag-ulayan. Imbes, magkaigwanin inisyatibo ang youth leaders na mag-ibo din mga proyekto sa indang lugar asin iba pa. Sa mga kabataan natin na gustong maging bahagi ng mga youth leaders lalo na natin, wag po kayong mapapagod na sumali
sa iba't ibang mga usapin. Sabi ko nga kanina, let us always challenge the status quo and always think of something, no? Na makakapagpaunlad, makakapagpaganda ng sitwasyon, hindi lamang natin, no, sa personal na buhay, kundi ng ating komunidad, no? Parang yung concept of shared destiny, dapat lagi nating iniisip na lahat tayo, no, ay magkakasama dito sa komunidad na to, and ang ginagawa natin will affect other people as well. Mientras tanto, kanakaaging Domingo, ang kaparehong aktibidad ang isinagibuman sa Sorsogon City na pig-atenderan mangkan kadakol ng mga kahobenesan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy. Mga migranteng Bicolano pigrikognisar sa selebrasyon kan Migrant Workers Day kan nakaaging Sabado. Si May Arango sa bilog na detalye. Nasa 500 na mga dating overseas Filipino workers o OFW, asim pamilya kainigikan sa manainlain na lugar sa rehiyon, ang nakiselebrar sa Migrant Workers Day na pigpanginotan kang Overseas Workers Welfare Administration kanakaging Sabado na pigsagibo sa Albay Astrodome. Saruan 67 anyos na si Domingo Trillanes araw kang Barangay San Miguel, Iriga City, na dating nagtatrabaho bilang pintor sa United Arab Emirates ang nakisumaro sa aktibidad. Sa iyang ipigladawan na bak umadali ang pagiging OFW. Dahilan sa kuminsan may mapagkakataon na haloy ang pasahod sa inda. Asin iba ang ugali kan mga tao sa UAE kaysa sa mga Pinoy. Kaya mas pinili niya na sanang umuli sa Pilipinas. Sa ngunyan, ang duwang aki kainian na sa abroad naman asin nagtatrabaho bilang mga nurse. Kahit paano po, masaya kami dahil nakatipon-tipon yung mga dating mga migrant workers dito. Maraming exhibit na pwedeng mapakinabangan, na mga pwedeng mapagpanahalap buhay na mga OFW, hindi na magbabalik sa abroad. Si Shirley Nales Riading 49 anyos kan malubago ginubata na naging domestic helper sa Jeddah, Saudi Arabia ng 2 taon. Ang naghiras man kan sa iyang eksperyensya bilang OFW. Sinabi kaini na day siya pinalad sa naging niyang amo. Ninhulita day sindapig papakaon sa tamang oras. Asin permisindang kulang sa turog alagad huli sa pamilya tinapos niyaan sa iyang kontrata. Masaya kasi kumbaga sa yung mga sakripisyo namin sa abroad, kumbaga sa bumabalik pa rin sa amin. Salamat ko rin po sa UWA na nagkaroon ng ganitong event kasi kumbaga sa yung mga namin, yung mga kakayahan namin kung paano kami magano ng mga pagbebenta ng ganito. Sigun kay Sinaida Ramos, ang Regional Director kang OWA Bicol, ang aktibidad sa pagpapahiling asin pagtaong importansya sa dakulang kontribusyon kan mga OFW sa satuyang nasyon, na pigkukonsiderar man bilang modern heroes. So kami po sa OWA ay nandirito upang bigyan ho sila ng mga programa at serbisyo na talaga po na lamang mapapakinabangan nila. Kasabay ka nasabing aktibidad na awarding kan mga cheque sa mga benepisyaryo kan mga programa kan OWA. Arog kan sa scholarships, burial assistance, balik Pinas balik hanap buhay program, asin medical assistance. Apwera kaan, naka-avail man ang mga partisipante sa ibang serbisyo na pig-opresir kang OWA. Arog na kan trade fair, libreng upaw, check-up, manicure, pedicure, asin iba pa. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Libreng art session pig-opresir sa mga local artists sa rehiyon nga ni mapabaskog pang laloan sa indang kakayanan. Maniba-ibang obra pigtampok man sa sarong art exhibit sa Legazpi City. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Labis ang gatos na local artist hali sa maniba-ibang runa kan rehiyon ang nagdayo sa syudad nin Legazpi. Ngani magpartisipar sa piglansar na art session asin art exhibit kan grupong Artlift PH Bicol kan nakaaging Sabado sa Legazpi City. May on-the-spot painting, may sketching, asin doodling session. Saro sa mga nagpahiling kan sa iyang tibay sa doodling art ang 7 taon ng doodle artist na si Doodler G. I started doodling po way back 2018, 2019, ganyan. Kasi parang pastime lang, ganun, kontra boredom lang po kasi, ganyan po. Kaya doodle po yung nakasanayan ko sa Albay, parang konti lang po yung into doodle arts. So yun po yung naging way ko para i-express po yung sarili ko through arts by means of doodle. Maawat mapabaskog ni Christine Claire Biando ang sa iyang talento sa pagdrawing. Siring man na mahali ang sa iyang pagiging masinupgon. Kaya, sa primerong pagkakataon, pigbalo niyan pagbali sa nasambit na art session. So
ko lang po, mas ma-enhance pa yung pagdodrawing ko po, pag-sketch. And super po nakakakaba po pala to yung pagpasok ko po dito. Dati po, bake po talaga ako makadrawing na may ibang tao na nag-iilings ako. Tapos ngunyan po, medyo nakakaya ko po siya. Inapod ang aktibidad na Art Waves. Obheto kaini na mas mapahiwas ang kakayanan kan local artist. Siring man na makabilog din barkadahan asin magkaburunyog. Nakatuwang kan Artlift PH Bicol ang grupong Art Peninsula. Hindi pong event na ginibumi na Art Waves. Ano siya, more on promotion siya ng mga young visual artists. And then may mga nagsabay din na na mga STEAM artists din. Actually, overwhelming, and then kakaiba yung feeling kasi nakikita namin yung mga young generation na nag-i-improve pa lalo. Ang gagaling na nga nila eh. So far, madami na dito yung nakakapag-exhibit sa ibang places, yung mga natulungan din namin before. And then patuloy pa din yung pagtulong namin sa kanila. Total na 70 local artists ang nagpartisipar sa art session, mantang 78 local artist man ang nagpartisipar sa exhibit. Nagbali bilang exhibitor ang 43 anyos na si George Vivar. Nahilig na talaga ang pagpipinta, puon kan siya ang aki pa. Totally, I came from a family of artists dito sa Legazpi. Siguro nag-start ako 25 years ago, nag-exhibit na ako ng mga artworks ko dito sa Legazpi. Makukuha sa sarong dakulang mall sa Legazpi City ang saindang mga obra na ginamitan nin oil pastel, charcoal art, paints, wire art, asin iba pa. Maduraran exhibit sundo sa maabot na Hunyo 30. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Bagong resort na nasa tahaw nin Umahan tampok sa Malilipot, Albay. Kanakaging Marso kan buksan ini sa publiko an samuyang pag-iriba na si Jennifer Pulinar, pinasyaran yan. Huling hirit sa tag-init? Aba, swak dyan ning napasyaran kong resort na nasa tahaw nin Umahan sa Malilipot, Albay. Ang mga tubo kan banwaan na si Nanay Mercy at si Nanay Judith, sulit ng gandaan bayad. Apwera kaya sa preskong tubig, magayon pa ang mga view sa resort. Magayon, mapresko, saka maluwalas, mura pa. Ay malaking bakay kasi unang-una yung tubig malamig. Maganda talaga, sulit man yung mga bata na pipreskohan sila. Paano itong pamangking kong kairiba mingon yan, mas mo yada digday, ma-first time digday makadigday. Pag mainit ang panahon mo yan, basta may mga panggastaw, mababayad, pwede. O yun, solid man, maghapon na digday. Ang resort na ini, inapod na sa Gurong Natural Spring Resort. Hali kaya sa mga burabod ang sa indang tubig. Makukuha ang resort sa Purok 3 sa Barangay Santa Teresa. Kan nakaaging Marso ngunya na taon, kan buksan ini sa publiko. Tinawag kaya nung panahon daw kaya ito, diyan nag-iigib sila. Yung tubig daw galing diyan sa ilalim ng lupa. Tapos linagyan nila ng yung parang sagurong. Tsaka talagang igiban ito dito. Bako sana sa mainit na panahon, magayon pa siya ran ang resort. Perfect man kaya ini sa mga gustong mag-unwind. Ang grupong The Young Ones na entero man natubo kan banwaan, in-enjoy man ang saindang pagpasiring sa resort. Punta kayo dito sa sa Gurong. Maganda at saka presko ang tubig. Sa Laogkan Resort, may makukuha man na fish pond na nagiging attraction man sa mga turista. Masaya kasi ang daming nagpupuntahan ng mga dayo. Di ko nga ini-expect na magkiklik ito kasi hindi pa naman yari. Hindi pa masyado nade-develop. Tapos pinupuntahan na. Tapos trending na siya sa parting second district. Trending na siya. Kaya sabi ko, dagdagan i-develop para mas madaming magsipuntahan. Bukasan sa Gurong poon alas 6 nin aga hasta alas 5 nin hapon, Lunes, Sundo, Domingo. 50 pesos ang pighahagad na entrance fee digdi para sa mga adults. Mantang 40 pesos naman ang para sa mga aki. Ang renta sa mga cottage, nasa 350 hasta 1,500 pesos na.
Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Asin yan ang katripunan kan mga Baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!